Ngayon, isang kamanghamanghang pangyayari ang nag-iwan ng mga historiador at mga Israeli na namangha na tila nagbibigay ng pagwawakas sa isang masakit na pangyayaring historikal. Natagpuan ng Israel ang barkong Altalina mula pa noong 1948 na buo pa, mahigit 500 metro sa kanluran ng baybayin nito. Dumating ang Altalina sa Israel noong Hunyo, 1948, sakay ang mga imigrante, kabilang ang mga miyembro ng milisyang Irgun at mga armas noong digmaan para sa kalayaan. Pinatamaan ito sa utos ng noipunong ministro David Ben-Gurion at lumubog sa baybayin. 16 na miyembro ng Irgun at 3 sundalo ng IDF ang napatay sa insidenteng iyon. Ngayon, natagpuan na ang buong labi ng barko sa isang masalimuot na operasyon ng paghahanap sa dagat. Ngayon, kapansin-pansin, sina punong ministro Benjamin Netanyahu at lider ng Dulong Kanan na si Itamar Ben-Gvir ay nagbigay ng kani-kanilang komento tungkol sa mahalagang pangyayaring ito sa magkaibang lugar kanina. Pakinggan ninyo ito. Sa baybayin ng Tel Aviv, nagliyab ang Al-Altalena. Sa baybayin ng Tel Aviv, nagpatayan ang magkakapatid sa kamay ng kapwa nila kapatid. Ngunit mula mismo sa naglalagablab na apoy, nagmula ang panawagan ng komandante ng Al-Altalena o mas tamang sabihin, ang komandante ng Irgun, Menachem Begin, naway pagpalain ang kanyang alaala. Ang panawagan ay itigil ang putukan, itigil ang labanan dahil hindi tayo papayag na magkaroon ng digmaang sibil. Ito ang dakilang aral ng Altalena. Totoo pa rin ito ngayon, gaya ng totoo noon. Dahil ang pagkakawatak-watak ay kahinaan at ang pagkakaisa ay lakas. At ngayon, sinasabi ko na ang pagkakaisa sa atin ay mas malaki kaysa sa inaakala natin, lalo na kung ikukumpara sa nakikita tuwing kampanya sa eleksyon. At ang pagkakaisang ito ay mahalaga upang harapin natin ang mga malalaking hamon na nasa ating harapan pa. Kaya naman, kailangan nating magtatag ng isang malawak na pambansang pamahalaan upang matiyak ang ating kinabukasan at ang ating seguridad. Nakatayo ako rito ngayon sa Etzel House na muling direktang nakaranas ng pag-uusig. Na muling naranasan ang pakiramdam na ayaw kang makasama sa litrato sa iisang entablado. Kaya naman, tinatanggap natin si Mark Schumann, isang historiador at may akda sa Tel Aviv Diary na sumasama sa atin mula sa Tel Aviv. Magandang makita ka, gaya ng dati. Wow, kamangha-mangha, isipin na matapos ang lahat ng panahong ito, natagpuan na ang Altalena ng buo, bukod pa rito, kamangha-mangha rin ang teknolohiyang ginamit para mahanap ito. Pero para magsimula, Mark, ipaliwanag mo sa amin ang kahalagahan ng masakit at misteryosong yugto na ito sa kasaysayan ng bagong tatag na estado. Ano ang iyong mga saloobin? Sige, pag-usapan muna natin ang kasaysayan. Isipin mo ang Israel. Ito ay Hunyo 1. Una sa lahat, noong 1948, 15 araw matapos maitayo ang estado. Ang estado ay napapaligiran ng mga kalaban sa lahat ng panig. At noong panahon na yon, magkakahiwalay pa ang mga hukbo. Merong IDF, may natitira pa sa Palmak, at meron ding Irgun na tinatawag noon na Etzel. Noon, Hunyo 1, sina Israel, Galil at David Ben-Gurion ay nagkasundo na buwagin ang Etzel at isama ito sa IDF. Kaya magkakaroon ng iisang puwersang pandigma. Isang pagbubukod ay ang Jerusalem na manatiling independyente dahil ang Jerusalem ay hindi dapat maging bahagi ng Estado ng Israel based sa napagkasunduan noong 1948. Tama. At dumating ang Altalena noong Hunyo 22, sa tingin ko, iyon na. Ayaw ni Ben-Gurion na makarating ito sa Tel Aviv. Habilong panahon yon ay may embargo sa armas at bahagi ng kasunduan sa tigil putukan ay hindi kami makakakuha ng armas habang may tigil putukan. Kaya dinala ito sa Kfar Vitkin na nasa hilagalang ng Netanya. Doon, nag-unload sila ng 2 araw. Maraming tao na sakay ay bumaba, pati na rin ang marami sa kanilang mga bala. Gayunpaman, hiniling ng IDF na ibigay lahat ng bala sa kanila dahil iisa lang daw ang hukbo. Yan ang sabi nila. Sa puntong yon, pinalibutan ng mga miyembro ng IDF ang dalampasigan. At sa puntong yon, umalis ang mga bangka mula Kfar Vitkin at nagtungo sa karagatan sa tapat ng Tel Aviv. Sa karagatan sa tapat ng Tel Aviv, nagkaroon ng negosasyon. Tumanggi si Ben-Gurion na isuko ang 20% ng mga armas. Gusto niyang mapunta ito sa mga mandirigma sa Jerusalem. At sinabi ni Ben-Gurion, hindi, iisa lang ang IDF, iisa lang ang puwersa dito. Dapat iisa lang ang puwersa. Sa huli, inyutos ni Ben-Gurion na paputukan ng kanyo ng barko. Nagliyab ang barko. At sa huli, hindi talaga lumubog ang barko. Sa totoo lang, napadpad lang ang barko sa Fisherman's Street. At syempre, ilan sa mga tao sa barko ay namatay dahil sa sumunod na sunog. At 2 sundalo ng IDF ang napatay rin noong oras na yon. At anuman ang mga armas na natira ay nawala rin. Tama. At noong panahong iyon, si Menachem Begin ay lumapag sa dalampasigan. Nagsalita sa radyo ng Etzel noon at sinabi,
hindi kami lalaban. Dandang mandirigma ng Etzel ang dumadagsa papuntang Tel Aviv para subukang gumawa ng aksyon. Sinabi niya, hindi tayo lalaban, hindi tayo magkakaroon ng digmaang sibil. Hindi magkakaroon ng digmaang sibil sa bansang ito. At iyon ang pinakamahalagang punto ng lahat ng ito. Walang digmaang sibil at iisang hukbo lamang. Ngayon, mabilis tayong lumipat sa kasalukuyan. May natitira akong 30 segundo. Sina Benjamin Netanyahu at Itamar Ben-Gvir ay nagbigay ng komento tungkol sa makasaysayang sandaling ito. Magkahiwalay, ano ang masasabi mo? Pakisagot ng maikli. Magkahiwalay sila, ayaw nilang magsama, o kahit papaano si Netanyahu ay ayaw magsama kay Ben-Gvir. Muli, ayaw na naman niyang makasama si Ben-Gvir. Sa tingin ko, alam mo, sinusubukan ni Netanyahu na gampanan ang mamlake o makaestado na paninindigan na yon. Pakiramdam niya siyang inaatake. Kaya yon ang naging diskarte niya. Maraming tanong kung bakit biglang na yon lang ito natuklasan, imbes na 6 na buwan nang nakalipas o 3 buwan nang nakalipas. Ibang usapin na naman yon. Pero malinaw na isa itong magandang kaganapan sa eleksyon para kina Netanyahu at Ben-Gvir. Isang emosyonal At na kaya. pangyayari. Pangyayari nga. At tiyak na Mark kabilang sa mga Schulman. matatanda. Mamamatagal ng tagalikod na patuloy pa rin pinag-uusapan ang barko bilang pinakamahalagang pangyayari sa mundo. Hindi Mark naman talaga, Schulman, pero salamat. panahon ng netik. Nanonood.